Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, huwag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Matagal na kami nakahanda at pakatandaan mo ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson, dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Nako po, yan ang sinasabi natin, naiintindihan po ninyo. Kaya ikaw, Lacson, Pinky, umayos ka ha, umayos ka, nako. Grabe na po yan mga kareaksyon ha, grabe na talaga. Grabe na. Yan po si Bongbong Marcos. Mamaya ipapakita ko sa inyo ha, kung paano makipag-usap si Xi Jinping sa Pangulong Duterte. Dito, tingnan po natin ha. Kataratado kasi. Banat ka na kasi ng banat dyan sa kapitbahay mo ngayon. Nakipagkaibigan tuloy yung Amerika dyan. Ayaw ka nilang kausapin. O ngayon, banat ka na ng banat sa China. Anong mukha? Bangag nga. Di naman niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Bawat yugto na sandali, halos bangag ako. Ako, mga ka-reaction. Tingnan natin ha, hintayin po ninyo, hintayin ninyo. O, tingnan mo yung itsura niya, Xi Jinping. Tingnan mo yung itsura ni Xi Jinping ha, tingnan niyo yung itsura ni Xi Jinping. Alam niya yung kaharap niya kung anong klaseng tao eh. Oh. yung body language, alam po ba ninyo nagkatabi sila sa upuan? Wala pong formal yung bandila ng China, bandila ng Pilipinas, nandyan, walang formal. Parang, daling siya dito, kausapin ko rin. Dali niya dito, kausapin ko na, sabi ni Xi Jinping. Dali niya dito yan. Bubombayin ko ng water cannon dyan eh. Oh, di ba? Walang iya ka, Bongbong Marcos, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya sa balat mo, ganyan ang ginagawa sa'yo ng mga world leaders. Ginagawa ka nilang katawa-tawa. Oh, di ba? Ganyan. Oo naman mo. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Pati yung mga world leader, wala nang gana magpag-usap sa'yo. Naligo ka ba? Baka nangangamoy ka, kaya medyo masangsang. Hindi kasi yun daw pong mga gumagamit nangangamoy yan, mabaho daw. Yung gumagamit ng ng halimbawa, kakain ka ng sisig, mangangamoy ka ng sibuyas, ganoon. O kaya dinakdakan, di ba? Ilocano yan, dinakdakan. O di ba? Nakadikit pa naman sa'yo si Bongbong Marcos, baka nga naman nangangamoy. Walang yakausap mo, si Xi Jinping ganyan ang itsura niya. Talagang gusto na lang niya mag-disappear ka na sa harapan niya eh. O, di ba? O, ayan. O, tingnan mo yung Chinese reporter, sabi niya, kawawa naman si Bongbong Marcos, ano? Ginagawa niyang katawa-tawa yung sarili niya, walang yan. Ganyan dapat ang ang magipag-usap.
Hindi yung parang hinila ka lang niya sa tabi sa isang sopa, tapos kinausap ka niya, walang ka-ano-ano, walang ka-formal-formal. O, tingnan niyo ha, tingnan niyo. O, tingnan niyo ha, uupo sila sa isang sopa. O. Yan o. Walang ka-formal po. Tingnan niyo yung Pangulo Duterte. Tingnan niyo yung Pangulo Duterte ha. Tingnan po niyo. Pangulo Duterte. Yan o. Yung tawa niya talagang hanggang tenga o. Si Xi Jinping o. Mamamarol! Oh, panoorin mo to! Tatanga-tanga. Panoorin mo to! Ginagawa na ng Xi Jinping, di mo alam. Yan, oh, tingnan mo, oh, ganyan. Ganyan ang nirespetong leader. O, di ba? Ganyan. Hindi yung nakaburangot eh. O yan, ganyan ang nirespetong leader. O yan, ang idol ko. Diba, ganyan, maganda yung ano, talagang pinagandahan ang pag-uusap nila. Oh. Diba, ganyan dapat. Oh, ito pa. Nilunok. Tingnan mo yung itsura ni, ni Xi Jinping dito, ha. I-replay lang po natin. O, diba, nakita nyo? O, diba, walang yan, parang natatay si Xi Jinping, eh. O, nakakamoy siya ng tae. Kung makakala niya tayo yung kaharap niya. Ha? Nakita mo yung body language si Xi Jinping? Ito. Tignan po ninyo ito, ha. Tignan ninyo ang malupit na Duterte. No, diba? Ang aliwalas ng itsura na si Jinping, natatakot yata siya kay Duterte. Diba? Oh. Hindi parang nagpapaliwanag, ay, ganito po kasi yan eh. Inaano po ako ng Amerika eh. Diba? Pasensya na po kayo si Jinping na. Huwag niyo na pong bombayin yung mga tao ko niya. Kasi po yung Amerika eh, tinutulak niya ako eh. Ginagawa po niya akong uto. Si Donald Trump po kasi pinagalitan niya ako. Namatay kasi si Tantong ko dun sa ano eh. O gano'n, no? Hawak ako sa leeg ni Donald Trump eh. Kasi marami akong katarantaduhan ginawa eh. Hindi ako makapagpalag sa kanya. Wala akong kapalag-palag kay Donald Trump eh. Tsaka yung mga trolls ninyo ha, mga loyalista tsaka dilawang umaling asaw. Sabihin nyo sa mga trolls nyo, galingan nila. Galingan nila yung mga trolls nyo. Galingan nyo yung mga ano ninyo, mga bayarang ano ninyo. Di ba ako subukan yung bayaran. Tingnan natin ano mangyayari. Subukan nyo. Opera nyo ako. Mga ganyan. Yung mga trolls ninyo ha, ayusin nyo. Nahuhuli sila kay Marcoleta. Nako, grabe yan. Gusto niyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, malicious para sa akin yon. Medyo inaangulan nila yon. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally falsified. Congressman Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Nako. Yes daw po, yes. Yes, Senator Marcoleta, ipaliwanag mo nga lahat na sinasabi nila dyan sa mga peking balita. Ito na po mga karyaso, Senator Marcoleta! Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Hindi tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan eh, di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice.
Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Yan. Probable cause or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan eh. Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa. Oho. Sino yung ugat niyan? Oho. Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo, oho. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganon? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. O, Sen. yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi, ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako eh. Opo. I have no control over the chairman of all committees. Nako. Lalong-lalo na yung... Si Tambaluslos yun, si Tambaluslos. Si Tambaluslos, sabi niya, hindi, wala akong pangalam dyan. Yung appropriation saldi kong bahala dyan, wala akong alam dyan. Head ako eh. Head ka, wala kang utak, ganun, wala kang alam. Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa... Na siya lang talaga Sa nagmaniobra ng mga, lahat ng kung yun. halimbawa, natukoy si Saldico, Oho. di ba lang naisip ng ICA? Teka muna, chairman lang ng appropriations yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, Oho. pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon ay nilikot ninyo eh. O, yun na nga. Oho. Oh, pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At Tawagin mo kasi yung isa para ngayon dito sa Blue Ribbon makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Oho. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Sen, no? Kung talagang Oo, ganun kasi nga. kung halimbawa, hanggang dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman totoo. Oho. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako eh. Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun eh. Yun ang hindi ko sinasabi na wag nating Papanagutin. isama Oo. yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon, sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung, sinasabi na nga ni Gutese, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, ha? Hindi maliit na pera yun. Malitang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Oho. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw eh. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi nagbigla kayong nagpahinga. Di Yun ba? pa nga eh. Buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Ako nga pala, no? Naghihiring kayo. Hindi ba, sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Oho. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan, walang nangyari, samantalang yung budget hearing? Every week meron kami. Opo, napapanood namin. Hindi nyo napansin, Araw-araw bakit na lang inihinto? Oho. Bakit meron pang nag-resign na chairman? Oho. Pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin niyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap.
Bawal ang kumurap ba? Bawal. Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi Ayun. pag kurap po ninyo, baka Ayun. iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. Kala ko Oo. yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa Ayan. mata po. Ibig Oo. lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Mapagbantay. Oo. Maging vigilant kayo. Aha. Ayun. Mukhang ano sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ngayon, halos araw-araw po, may press ko ng Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin, isang Ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong Ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting Opo. kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Oo sen. nga. Oo. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paano si... Kasi Oho. si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, Opo. nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Boying Rimulya. Tama po, oo. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Opo. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Oho. Anong petsa nung kanyang complaint na ipinail Opo. sa ombudsman na docket mismo? Oho. Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, sen. September 15. Ah, okay. Oo. Okay. Bago pa maitalaga. Bago pa may talaga Opo, oo. Kasi ang nakatalaga is an OIC ombudsman. Ang Opo. pangalan, Dante Vargas. Opo. O, di ba? Yes po. Oh. Naitanong ko kay nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari diyan. Okay. Opo. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Oo. Oo. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order Opo. ay aalisan ng docket number. Ba? Oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating ombudsman. Martires, Samuel Martires. Opo. Oo. na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Sa mga tidyo, 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama Ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo, So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto kapag nawalan docket number? Oh. Sa ito nga excited Tanungin mo muna ako. Opo. Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga tid, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Boying. Rimulya. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. clearance, Tama? opo. Yun ang nangyari din Oho. O, paano nasangkot yung DPWH? Paano nga po nasangkot sila? September 11. Ilang araw lang. Oho. Hindi kasama siya doon sa 10 araw oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oo. September 11, Oho. nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyalis na di umano'y sangkot sa flood control. Tama. Oho. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number dito sa kanila Oho. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi nga ako na, ano nga ang basis?
Oo. Hindi, sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Ay, Sagot kasi wala ng basis tinanggal, eh. opo. Wala ng docket number eh. Oo. Kasi yung complaint niya na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation ka na mangyayari. Oo. So walang kaso. Ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala, ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Oo. Di ba? Yeah. Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Oo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, Ay, opo. Di ba? Oo. you have to also look into the possibility or yung ano ng putik. Di ba? Opo. You must have to deal with the mud too, sabi Opo. niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtyaga ka na... Magtyaga ka rin na May tingnan iba pa. mo ang magiging epekto ng putik para sa'yo. May nakinabang pero mayroon din namang... Yun na di ba? Oo, tama. Makikita mo yung inconsistency dito. Oo. Pero ngayon ba yung suspension na effectivity pa? Mabahala Effective na pa sila rin? doon. Sinabi ko lamang yun. Ayun. Para lang makita natin Oo. kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala Sabi magreklamo pa yung nila. 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Kasi Di ba? napunta na ano yun sa social media. Oho. Ay, nako. Anyway, saglit lamang ho, ha. Tuloy tayo, Sen, sa ating talakayan. So, dapat pala ngayon, sa pamamagitan po ng ating palatuntunang ito, ay magpakatalino, Sen, ano? Tama, ang tama. ating mga taga-subaybay, lalo na po sa social media na ito ang nagiging bihikulo ngayon ng, sabi ko nga, kung ito'y nakakatulong sa positibong bagay, pero ito'y nakatutulong din sa isang negatibong bagay, Maraming fake news yung Kabayan Patrol. takpan ng katotohanan po. At tayo nating mangibabaw yung negatibo din. Yan. Oho. Gamitin ang social media para ang tao malinawan, malabo, di ba? Oho. Para maituwid ang mga binabaluktot. Tama. Hindi yung kabaligtaran. Oho. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Oho. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan, Opo. development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic Oho. Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin may sasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan, Opo. hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya Oho. Kasi Oho. dito sa pagtatakip nila, baka sakaling ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng dapat ay managot. Oho. Ang ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito Sila tama. naman kabaligtaran ng kanilang pakay. Oho. Maisalba sila, Oho. mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So, nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian May Tama, mangingibabaw oo. yung kawalang hiyaan Agree. Pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, Yun. mas malaking problema ng isang bansa At yun ba, papayagan natin? Di ba? Oo. Magkakaroon ng distrust Oo. ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala hindi mo napanagot Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa hustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung hustisya na dapat nakamit ng mamamayan Oho. doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis? Bagat nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary,
Sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong Opo, mga taong ito, oho, oho. nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo.